Itapon mo na ang pagkaingyan, Solana. Nahasuka na ang amoy ng hirap na daladala mo sa loob ng bahay na ito. Ang boses ni Marco ay parang isang malamig na talim na humiwa sa katahimikan ng kusina. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng pagsisisi. Ang bawat salita ay binitawan niya habang hindi man lamang tumitingin sa asawa. Tila ba ang kinakausap niya ay isang basahan na wala ng silbi. Sa pintuan ng marang, yang silid kainan, nakatayo si Solana habang nanginginig ang mga kamay na may hawak na tray. Naroon ang paboritong sinangag ni Marco, ang mainit na tsokolate na maingat niyang tinimpla, at ang ulam na 3 oras niyang niluto sa ilalim ng init ng kalan. Ika-4 na anibersaryo nila ngayon. Sa loob ng 3 taon at 12 buwan, bawat patak ng pawis at bawat oras ng paglilingkod ay inalay niya sa pamilyang ito. Tiniis niya ang mga pasaring, ang mga pagpapahirap ni Doña Corazon, at ang bigat ng gawaing bahay na ipinapataw sa kanya, sa kabila ng yaman ng mga Del Fiero. Ang lahat ng iyon ay kinaya niya dahil sa pangako ni Marco na siya ang kanyang buhay. Ngunit ang init ng pagkaing hawak niya ay unti-unting nananakit sa kanyang balat, isang malupit na paalala ng kanyang katangahan. Ang mga daliri ni Solana ay unti-unting nawawala ng lakas. Ang tray na ginto ang gilid ay dahan-dahang tumagilid. Ang mga porselanang pinggan ay humalik sa sahig, nakadurog-durog sa libu-libong piraso, na tila ba sumasalamin sa mismong puso ng babaeng nakatayo roon. Walang tunog ng pagsabog, kundi ang malakas na pagtibok lamang ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Marco? Bersaryo natin na yon. Ang tanging lumabas sa tuyot na lalamunan ni Solana. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong, malus-malunod sa lamig ng aircon sa loob ng mansion. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo. Ang paligid ay nagiging isang malungkot na sining ng mga kulay na hindi niya na makilala. Lumingon si Marco, ngunit sa halip na pag-aalala ay pandidiri ang nakaukit sa kanyang mukha. Anniversary? Look at yourself, Solana. You look like a maid. Do you really think I'd celebrate anything with a woman who can't even represent the Del Fiero name? Nakakasawa na ang pagiging martyr mo. Nakakasuffocate. Lumapit siya at marahas na hinawakan ang baba ni Solana, pinuwersa itong tumingala. Mama was right. Hindi ka kailanman magiging kabilang sa amin. You're just a mistake I'm about to correct. Mula sa itaas ng hagdan, narinig ang matatalim na yabag ni Doña Corazon. Ang kanyang tawa ay parang kalansing ng mga bariyang pilak, puno ng panunuya. Oh, look at the mess you've made, you clumsy girl! Ganyan bang ituturo mo sa anak mo? Kung makakaroon ka man? Lumapit ang matanda at sadyang inapakan ang mga piraso ng pagkain sa sahig gamit ang kanyang mamahaling sapatos. Huwag kang umarte na parang biktima, Solana. Utang mo sa amin ang bawat hiningang nilalanghap mo sa bahay na ito. Give him the papers, Marco. Let's end this circus. Inihagis ni Marco ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Ang mga puting papel ay tila mga ibon ng kamatayan na nagbabadya ng katapusan. Annulment papers. Pirmahan mo yan at aalis ka rito na walang bitbit kahit anong galing sa amin. Don't worry. I'll give you enough for a one-way ticket back to the province. Dun ka naman nararapat, diba? Naramdaman ni Solana ang isang malalim na kirot sa kanyang puson. Ang kamay niya ay kusang dumapo sa kanyang tiyan na wala pang bakas ng umbok. Naroon ang isang lihim, isang buhay na binuo mula sa pag-ibig na akala niya ay totoo. Ang bata sa kanyang sinapupunan ay hindi pa manaisilang ay itinatakwil na ng sarili nitong ama. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay puno ng kanyang mga pangarap ay tila naging isang malawak na libingan. Ang mga pader ay tila sumisikip, tinitignan siya na may pangungutya. Nanatiling nakatayo si Solana, hindi gumagalaw, hindi humihikbi. Ang sakit ay naging manhid, at ang manhid ay naging isang malamig na put na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga ugat. Tiningnan niya ang mga basag na pinggan, ang kaning natapakan, at ang 2 taong nakatayo sa harap niya
na tila mga higanteng gawa sa puti. Bakit ba ang pag-ibig na inakala niya magliligtas sa kanya, ang siya palang maglulubog sa kanya sa putikan? Gaano pa ba karaming luha ang kailangang dumanak bago mapawi ang utang na loob na kailanman ay hindi naman niya hiniling? Isasama ko ang lahat, Marco, ang mahinang sabi ni Solana habang nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang liwanag, isang uri ng apoy na hindi pa nila nakikita noon. See? I told you, Marco! Mukhang pera talaga ang babaeng yan! Singhali Doña Corazon. Anong isasama mo? Ang mga basahan mo? Go ahead! Take them all! Huminga ng malalim si Solana. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakayapos sa kanyang tiyan. Ang katanungang bumabalot sa kanyang isipan ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan nila kayang panindigan ang kanilang pagiging Panginoon kung ang mismong lupang kinatatayuan nila ay unti-unti nang kinakain ng anino ng apex? Lumabas si Marco sa silid nang hindi man lamang siya muling tinapunan ng tingin. Tila ba si Solana ay isang anino na nawala na ng saysay sa ilalim ng liwanag. Naiwang mag-isa si Solana sa gitna ng kalat, sa gitna ng pagkawasak. Ang katahimikan ay naging masakit. Isang ingay na walang tunog na bumibingi sa kanyang pandinig. Paano mo haharapin ang bukas kung ang taong pinagkatiwalaan mo ng iyong kahapon ay siya ring kumuha ng iyong ngayon? At sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang pangalan ang umalingaw-ngaw. Isang pangalan matagal na niyang ibinaon sa limot para sa pag-ibig. Ngunit ngayon ay magiging mitsa ng kanyang muling pagsilang. Magnanakaw. Isang hamak na magnanakaw ang pinatira natin sa pamamahay na ito. Ang sigaw ni Doña Corazon ay dumagundong sa pasilyo, bumasag sa huling piraso ng dignidad na pilit itinataguyod ni Solana sa kanyang isipan. Hindi pa man natutuyo ang mga luha sa mga mata ni Solana mula sa nangyari sa kusina. Heto na naman ang panibagong hagupit. Nakatayo siya sa gitna ng kanyang maliit at masikip na silid. Ang silid na nagsilbing piitan niya sa loob ng 3 taon, habang pinapanood ang biyenan na marahas na hinahalo ang kanyang mga gamit. Ang mga lumang damit na dinala niya mula sa probinsya, ang iilang alaala ng kanyang ama, ay walang awang isinasaboy sa sahig. Wala akong kinuha, Ma. Kahit kailan ay hindi ko nagawang magnakaw. Mahinahon ngunit nanginginig ang boses ni Solana. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy upang hindi siya tuluyang mabuwal. Huwag mo akong tawaging Ma! Nakakasuka ang marinig ang salitang yan mula sa bibig mo. Pagak na tumawa ang matanda habang binubuksan ang maliit na kahon sa ilalim ng una ni Solana. Nasaan ang diamond ring ko? Yung minana ko pa sa lola ko. Kaninang umaga lang ay naroon yan sa dressing table ko. At ikaw lang ang pumasok sa kwarto para maglinis. Naroon si Marco sa may pintuan, nakasandal at pinapanood ang eksena ng may malamig na ekspresyon. Wala siyang ginagawa, wala siyang sinasabi. Para sa kanya, si Solana ay isa na lamang estrangero na nagdudulot ng gulo sa kanyang buhay. Ang lalaking dati ay nangakong poprotektahan siya, ay ngayon ay naging manonood sa sarili niyang pagdurusa. Marco, magsalita ka naman. Alam mo hindi ko magagawa yon. Pagmamakaawa ni Solana, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kahit katiting na awa sa mukha ng asawa. Ngunit tanging pag-irap ang isinagot ni Marco. Just give it back, Solana. Pirmahan mo na ang annulment at ibalik ang singsing ni Mama para matapos na ito ng maayos. Huwag mo nang hintayin na tawagan ko pa ang pulis. Bawat salita ni Marco ay parang isang karayom na unti-unting itinutusok sa puso ni Solana. Ang hapdi ay hindi lamang dahil sa bintang, kundi dahil sa katotohanang ang mga taong pinaglingkuran niya ng buong puso ay ang mga tao ring handang pumatay sa kanyang pagkatao. Para lamang sa isang pirasong alahas, ang gaslighting ni Doña Corazon ay tila isang lason na dahan-dahang lumalamon sa kanyang katinuan. Wala rito ang singsing niyo. Matigas na sabi ni Solana. Ang kanyang likod ay tuwid na tuwid sa kabila ng panghihina. Biglang pumasok si Manang Rosa, ang matandang katulong na tanging nagpapakita ng kabutihan kay Solana. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at awa.
Donya, baka naman po nalagay niyo lang sa ibang lugar. Tumahimik ka, Rosa. Gusto mo bang madamay sa babaeng ito? Bulyaw ni Doña Corazon. Pagkatapos, ay muli niyang hinarap si Solana at mabilis na dinukot ang isang maliit na pouch mula sa ilalim ng kutson. Ano ito? Akala mo ba hindi ko makikita? Ibinuhos ng matanda ang laman ng pouch. Isang gintong kuwintas na may pendant na hugis puso ang lumabas. Ito ang tanging pamana ng ama ni Solana, ang huling bagay na nag-uugnay sa kanyang tunay na pagkakakilanlan. Iyan ay sa akin! Bigayan ng tatay ko! Akmang kukunin ito ni Solana, ngunit mabilis itong iniwas ng biyenan. Sa iyo? Ang isang basurerang gaya mo ay magkakaroon ng ganito kagandang ginto? Siguradong ninahaw mo rin ito at balak mong ibenta. Walang sabi-sabing ibinulsa ni Doña Corazon ang kwintas. Kumpiskado ito hanggat hindi lumalabas ang singsing ko. Ang pagsisikip ng dibdib ni Solana ay umabot sa puntong tila hihinto na ang kanyang paghinga. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay dinudurog. Kinuha na ang kanyang dangal, ang kanyang asawa, at ngayon pati ang huling alaala ng kanyang ama. Nanlalabo ang kanyang paningin. Hindi habil sa luha, kundi dahil sa matinding puot na nagsisimulang mag-alab sa kanyang kalooban. Nang makaalis ang mag-ina, naiwang nakaluhod si Solana sa sahig, pilit na pinupulot ang kanyang mga nagkalat na damit. Lumapit si Manang Rosa nang masiguro niyang wala na ang mga amo sa pasilyo. May kinuha ang matanda mula sa bulsa ng kanyang apron, isang saging na nakabalot sa tissue. Ija, kumain ka muna. Kanina ka pa walang laman ng tiyan. Isipin mo ang sarili mo. Isipin mo ang daladala mo, bulong ni Manang Rosa habang hinahaplos ang balikat ni Solana. Napatigil si Solana. Ang simpleng saging na iyon, ang maliit na kilos ng kabutihan mula sa isang taong wala ring kapangyarihan, ay nagpabagsak sa kanyang huling depensa. Ang mga hikbi na pilit niyang pinipigil ay tuluyang kumawala. Doon, sa ilalim ng malungkot na liwanag ng kanyang silid, kinain ni Solana ang saging habang ang bawat subo ay may kasamang alat ng kanyang mga luha. Ito ang pinakamasakit na almusal ng kanyang buhay, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng lakas na kailangan niya para sa susunod na hakbang. Bakit pa kailangang magmadali ni na Marco na paalisin siya? Bakit tila takot na takot silang manatili siya roon kahit isang gabi pa? May kung anong misteryo ang bumabalot sa biglaang pagbabago ng ihip ng hangin sa pamilyang Del Fierro. Biglang nanginginig ang telepono ni Solana na nakatago sa ilalim ng sirang bahagi ng sahig. Isang notification ang lumabas mula sa isang encrypted na app. Madam President, we have received an urgent request for an extension on the Del Fierro properties loan. They are on the verge of bankruptcy and need your approval within 24 hours to save their estate. Shall we grant them mercy? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Solana habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata ay naging kasing tigas ng diamante. Ang kamay niyang nakahawak sa telepono ay hindi na nanginginig. Naisip niya ang kanyang kwintas, ang kanyang anak, at ang bawat sampalang salita na natanggap niya kanina. Ang desisyong gagawin niya sa mga sandaling ito ang magtatakda kung sino ang tunay na mawawala ng tahanan bukas. Hindi mo kailangang mag-alala, Clara. Ang asawa ko ay parang isang lumang anino lang sa bahay. Nariyan pero hindi napapansin. At madaling pawiin kapag sumikat na ang tunay na araw. Ang boses ni Marco ay malutong, puno ng tamis na kailanman ay hindi na narinig ni Solana sa loob ng mahabang panahon. Sa likod ng isang malaking haligi sa loob ng mataong mall, nakatayo si Solana habang yakap-yakap ang isang maliit na paper bag. Sa loob niyon ay isang pares ng sapatos na pambata, kulay puti, malambot. At binili niya gamit ang barya-baryang naipon niya mula sa pagtitinda ng mga gulay sa likod bahay na hindi alam ni Doña Corazon. Gusto niyang isipin na balang araw isusuot ito ng kanyang anak habang karga siya ng kanyang ama. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Marco ngayon ay tila isang malupit na kamay na sumasakal sa maliit na pangarap na yon. Nakita niya sila. Si Marco, ang kanyang asawa, ay nakahawak sa baywang ni Clara. Ang babaeng kilala bilang matalik na kaibigan ng pamilya, ang babaeng laging itinatapat ni Doña Corazon sa kanya.
Ang kanilang tawanan ay parang musika sa gitna ng karamihan, samantalang ang mundo ni Solana ay unti-unting nawawala ng tunog at kulay. But Marco, paano kung ayaw niyong pumirma sa annulment? Baka humingi siya ng malaking pera. Tanong ni Clara abang naglalambing. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa balikat ni Marco. Hahayaan ko ba siyang gawin yon? I already have a plan. Papaalisin ko siya ng kusa na parang basang sisiw. She's nothing, Clara. You are the only woman who deserves the Del Fierro name. Sagot ni Marco bago idampi ang isang halik sa ng babae. Ang pakiramdam ni Solana ay tila binuhusan siya ng kumukulong tubig na biglang naging yelo. Ang kanya mga paa ay tila nakabaon sa semento, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang sapatos na pambata sa loob ng bag ay naramdaman niyang naging napakabigat. Tila ba pasan-pasan niya ang buong daigdig? Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang pagsabog ng sakit na gumagapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Sa gitna ng hilahil, lumabas siya mula sa pinagtataguan. Marco? Ang tawag ni Solana ay parang isang basag na nota sa gitna ng isang magandang kanta. Sabay na lumingon ang dalawa. Ang gulat sa mukha ni Marco ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na lamig, habang si Clara naman ay nagkunwaring nabigla bago sumilay ang isang mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. Solana, anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo ba kami? Ang bulyaw ni Marco. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagkahiya. Tila ba si Solana ang nagkasala sa paghuli sa kanila? Bibili lang sana ako ng para sa atin, Marco. Pero mukhang may iba ka ng pinagkakaabalahan, ang sabi ni Solana. Ang kanyang boses ay pilit na pinatatatag kahit na ang kanyang buong katawan ay nanginginig na sa tindi ng emosyon. Lumapit si Clara. Bawat hakbang ay puno ng kayabangan. Oh, Solana, don't be so dramatic. We're just shopping for things. Things that a woman like you wouldn't understand. Right, Marco? Tiningnan ni Clara ang suot ni Solana, isang lumang blusa at kupas na pantalon. You look like you just came from the market. Nakakahiya naman kay Marco. Pinagtitinginan kayo ng mga tao. Umuwi ka na, Solana. Huwag kang gumawa ng eksena rito kung ayaw mong mas lalong mapabilis ang pag-alis mo sa mansion. Banta ni Marco habang hinahawakan ng mas mahigpit ang kamay ni Clara sa harap mismo ng kanyang asawa. Asawa mo ako, Marco? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Bakit sa harap pa ng maraming tao? Ang sigaw ni Solana. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos, hindi na kayang pigilan ng kanyang natitirang lakas. Tumawa ng mahina si Clara. Isang tunog na parang kaskas ng kuko sa pisara. Asawa? Formalities na lang yan, honey. Alam mo ba kung bakit nagmamadali si Marco? Dahil hindi lang kami basta shopping. Hinawakan ni Clara ang sariling tiyan at tiningnan si Solana ng diretso sa mga mata. I'm pregnant, Solana. At hindi katulad mo na baka baog, ako ang magdadala ng tunay na tagapagmana ng Del Fierro. Ang langit ay tila gumuho sa ulunan ni Solana. Ang sapatos na pambata na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig mula sa kanyang nanghihinang mga kamay. Nakita niya ang maliit na puting sapatos na gumulong malapit sa mamahaling sapatos ni Marco. Ngunit hindi man lamang ito tinignan ng lalaki. Ang bawat hininga ni Solana ay naging isang pagsusumamo para sa hangin. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puson, isang babala mula sa buhay na itinatago niya. Ngunit sa kabila ng pisikal na dusa, ang mas matinding sugat ay ang makitang masaya ang asawa niya sa balitang yon. Isang balitang dapat sana ay sa kanya galing. Marco, totoo ba ito? Ang tanging nais sa tinig ni Solana. Yes. At dahil dyan, wala ka ng puwang sa buhay ko. If you really love me, leave. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin kita palabas ng buhay namin. Ang huling sabi ni Marco bago tinalikuran ng asawa at inakay si Clara palayo. Naiwang nakatayo si Solana sa gitna ng mall, isang isla ng pighati sa gitna ng karagatan ng mga taong walang pakialam. Ang sapatos na pambata ay nanatili sa sahig, nadumihan ng mga yabag ng mga dumaraan. Tila ba simbolo ng kanyang nadungisang danggal?
Paano naging patibong ang pag-ibig na inakala niyang kanyang kanlungan? Kung ang bawat haplos ay may kasamang lason at ang bawat pangako ay may kalakip na patalim, ano pa ang sasay ng pananatili? Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ama at ang bigat ng titulong apex na nakapatong sa kanyang balikat. Ang sakit sa kanyang puson ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung balak nilang gumawa ng sarili nilang mundo sa ibabaw ng kanyang bangkay, titiyakin ni Solana na ang mundong yon ay gawa lamang sa buhangin na anumang sandali ay guguho sa ilalim ng kanyang mga kamay. Isang mensahe muli ang pumasok sa kanyang telpon o habang siya ay naglalakad palabas ng mall. Ang mga mata ay tuyo na at ang tingin ay nakapako sa hinaharap. Madam President, the Del Fierro family has officially filed for bankruptcy protection. They are waiting for your signature to authorize the immediate seizure of their primary residence. Do we proceed with the eviction notice? Huminto si Solana sa tapat ng salamin ng isang tindahan. Hindi ang namumutlang babae ang nakita niya, kundi ang isang renang handa ng bumawi ng kanyang kaharian. Ang bawat patak ng ulan na humahalik sa balat ni Solana ay tila mga karayom ng yelo na nagnanais pumatay sa huling init ng kanyang pag-asa. Madilim na ang langit, at ang kalsadang patungo sa mansyon ng mga Del Fierro ay naging isang malungkot na ilog ng putik. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit pa ring nakahawak si Solana sa basang paper bag. Ang puting sapatos ng sanggol sa loob nito ay hindi na maputi, nabahira na ito ng dumi ng kalsada. Tila ba simbolo ng kanyang nadungisang pangarap. Huminto siya sa tapat ng malaking gate na bakal. Nakapinid ito ng mahigpit. Pinindot niya ang doorbell ng paulit-ulit, muit ang tanging sumasagot sa kanya ay ang hagupit ng hangin sa mga puno ng nara. Alam niyang nasa loob sila. Nakikita niya ang liwanag ng chandelier mula sa bintana ng silid kainan, kung saan siguradong nagsasalo sina Marco, Doña Corazon at ang babaeng umagaw sa kanyang pwesto. Papuntahin mo siya sa labas, Marco. Hayaan mong hugasan ng ulan ang kamalasan na dala niya sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Corazon ay tila umalingonggaw sa isipan ni Solana, kahit na ang tanging naririnig niya sa katotohanan ay ang walang tigil na pagbagsak ng tubig sa semento. Napaupo si Solana sa gilid ng kalsada, hindi alintana ang dumi. Sa sandaling yon, tila bumalik ang kanyang gunitas 10 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, si Don Vicente, sa huling sandali ng buhay nito. Anak, ang yaman ng Apex ay isang kalasag, ngunit maaari rin itong maging bilangguan. Humanap ka ng taong mamahalin ka hindi dahil sa kumpanyang ito, kundi dahil sa tibok ng iyong puso. Iyon ang dahilan kung bakit niya itinago ang lahat. Lagkunwari siyang isang simpleng babaeng probinsyana, isang scholar na walang pangalan, dahil uhaw siya sa isang pag-ibig na totoo. At natagpuan niya si Marco, o yon ang akala niya. Ang akalang pag-ibig ay isa palang mahusay na pagganap sa isang dula kung saan siya ang biktima at ang mga Del Fierro ang mga manunulat. Tay, patawad! Bulong ni Solana sa gitna ng paghikbi. Mali ang pinili ko. Ang kalasag na ibinigay mo, itinapon ko para sa isang patalim na ngayon ay nakabaon sa aking likod. Dahan-dahang kinapa ni Solana ang lihim na bulsa ng kanyang basang-basang blusa. Inilabas niya ang isang maliit na telepono, isang device na hindi kailanman nakita ng kahit na sino sa mansion. Ang screen nito ay nagbibigay ng isang asul na liwanag na tumatama sa kanyang. Mukhang punong-puno ng pighati, ngunit may halong bagsik. Pinindot niya ang isang numero. Sa kabilang linya, isang boses ng lalaki ang agad na sumagot, puno ng paggalang at katapatan. Madam President, isang oras na kaming naghihintay sa inyong hudyat. Maayos na ba kayo? Tanong ni Leo, ang kanyang pinakamapagkakatiwalaang assistant sa Apex. Huminga ng malalim si Solana. Ang kanyang boses, na kanina ay nanginginig sa takot, ay biglang naging malamig at matatag. Ang bawat salita ay parang isang hatol na walang apel. Leo, ituloy ang lahat ng plano. Ang lahat ng investments na hawak ng Apex sa Del Fierro Properties,
Bawiin niyo na sa loob ng 24 oras. I want a full audit of their accounts. Huwag kayong magtitira kahit isang sentimo na hindi natin pag-aari. Masusunod, madam. Pero paano ang mansyon? Nakapangalan yon sa kanila, pero ang utang ay nasa ilalim ng ating subsidiary, wika ni Leo. Tiningnan ni Solana ang dambuhalang gate na bakal sa kanyang harapan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ipadala mo ang foreclosure notice bukas na umaga. Gusto kong makita ang mukha ni Doña Corazon kapag nalaman niyang ang bawat pagkain kinakain nila ay galing sa perang kinamumuhian niya. Madam, sigurado na po ba kayo? Kapag ginawa natin ito, wala nang balikan. Paalala ni Leo. Leo, matagal na kaming wala nang babalikan ni Marco mula noong hinayaan niyang apakan ng nanay niya ang danggal ko. At ngayong alam kong may bata sa sinapupunan ko, hindi ko nahahayaang lumaki siya sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Ibinaba ni Solana ang telepo. Tumayo siya mula sa pagkakaluhod. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nanginginig. Ang ginaw ay nanunuot na sa kanyang mga buto, ngunit ang apoy sa loob ng kanyang puso ay sapat na upang panatilihin siyang gising. Biglang bumukas ang maliit na pinto sa tabi ng gate. Lumabas si Manang Rosa na may dalang payong. Dali-dali itong lumapit kay Solana. Ija! Diyos ko! Basang-basa ka na! Halika pumasok ka na! Pinilit ko si Marco na ibigay ang susi. Nag-aalalang sabi ng matanda. Hinawakan ni Solana ang kamay ni Manang Rosa. Ang init ng kamay ng matanda ay nagpaalala sa kanya na mayroon pa ring kabutihan sa mundo, kahit sa gitna ng kadiliman. Salamat, Manang. Pero huwag kayang mag-alala, malapit na ring matapos ang ulan na ito. Pagpasok nila sa loob ng mansion, ang bumungad sa kanila ay ang amoy ng masarap na hapunan at ang tawanan ni Marco at Clara sa sala. Tumingin si Marco sa direksyon ni Solana, ngunit tanging pandidiri ang nakita niya sa mga mata nito. Look at you. You look like a drowned rat, Solana. Pumunta ka sa kusina at linisin mo ang sarili mo, baka mahawaan mo pa si Clara ng sakit. Malamig na sabi ni Marco bago muling ibinaling ang atensyon sa kanyang kasintahan. Hindi sumagot si Solana. Tahimik siyang naglakad patungo sa hagdan, ngunit bago siya tuluyang umakyat, lumingon siya sa kanila. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Marco. Isang tingin na punong-puno ng misteryo at babala na hindi maunawaan ng huli. Enjoy the dinner, Marco, ang mahinang sabi ni Solana. Dahil baka ito na ang huling hapunang makakakain ka ng may kapayapaan. Habang pakyat sa dilim ng pasilyo, naramdaman ni Solana ang muling pagtibok ng kanyang puso. Hindi na ito ang tibok ng isang sugatang asawa, kundi ang tibok ng isang ina na handang maging halimaw para protektahan ang kanyang anak. Ano kaya ang magiging reaksyon ni Marco kapag nalaman niyang ang drowned rat na hinahamak niya ay ang siyang zamining may hawak ng kaisa-isang hininga ng kanilang pamilya? Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng luha lang, Solana. Habang nananatili ka sa ilalim ng bubong na ito, bawat hininga mo ay pag-aari ko. Ang boses ni Doña Corazon ay kasing talim ng basag na kristal. Bawat salita ay sadyang itinusok sa sugatang puso ni Solana. Kasisikat pa lamang ng araw. Ngunit ang pagod sa katawan ni Solana mula sa pagkakasabak sa ulan kagabi ay tila isang dambuhalang bigat na nakapatong sa kanyang mga balikat. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang sala, suot ang isang kupas na duster habang ang biyenan ay maringal na nakaupo sa kanyang tila tronong silya, humihigop ng mamahaling kape. Ma, naglinis na po ako ng buong kusina. Nakapaglaban na rin ako ng mga kurtina. Mahinang wika ni Solana. Ang kanyang mga mata ay nakayuko, pilit na itinatago ang kislap ng determinasyon na unti-unti nang namumio sa kanyang kalooban. At sa tingin mo ba ay sapat na iyon? Tumayo si Doña Corazon at dahan-dahang lumapit kay Solana. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila laso na sumasaka sa payapang hangin. Huwag mong kalilimutan, Solana. Kung hindi dahil sa pamilyang ito, baka namamalimos ka pa rin sa kalsada gaya ng tatay mong Bigo. Iniligtas namin ang danggal mo, kaya dapat lang na maging alila ka namin habang buhay. Naramdaman ni Solana ang kulo ng dugo sa kanyang mga ugat. Ang paghamak sa kanyang yumaong ama, ang huling bagay na kaya niyang palampasin.
Tumingala siya at sa pagkakataong ito, hindi niya iniwas ang kanyang paningin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsusumamo, ngayon ay kasing lamig na ng asero. Ang tatay ko ay hindi kailanman naging bigo, Doña Corazon. Matigas na sabi ni Solana. At ang utang na loob na paulit-ulit ninyong isinusumbat, baka sa huli ay malaman ninyong kayo pala ang may malaking pagkakautang sa akin. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Hindi siya sanay na sinasagot ng babaeng itinuturing niyang basahan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at ang kanyang kanang kamay ay mabilis na humangin sa hangin. Ang tunog ng sampal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, isang marahas na pagtatagpo ng balat sa balat na nag-iwan ng pulang marka sa pisngi ni Solana. Ang lakas ng loob mong sumagot, napakawalang hiya mo! Ang singhal ni Doña Corazon. Marco? Marco, pumarito ka! Mabilis na bumaba si Marco mula sa itaas. Suot ang kanyang mamahaling suit, handa na para sa opisina. Nang makita ang eksena, sa halip na lapitan ng asawang nasaktan, ay masamang tingin ang ibinigay niya kay Solana. Ano na naman ang ginawa mo, Solana? Hindi mo ba kayang bigyan ng kapayapaan si Mama kahit isang umaga lang? Bulyaw ni Marco. Marco, pinalalayas ko na ang babaeng ito. Hindi ko na matatagalan ang kanyang kapangahasan. Sigay ng matanda habang nagkukunwaring hihimatain. Tumingin si Marco kay Solana, walang bakas ng pag-ibig, tanging pagkayamot na lamang. You've crossed the line, Solana. Dahil ayaw mong pirmahan ang annulment, magdusa ka. Mula ngayon, hindi ka nalalabas ng bahay na ito. Dun ka sa bodega matulog hanggat hindi ka natututo ng leksyon mo. Hinawakan ni Marco ang braso ni Solana ng mahigpit. Kinaladkad siya patungo sa maliit at madilim na silid sa dulo ng pasilyo, ang bodega kung saan nakatago ang mga lumang gamit at alikabok. Marahas niya itong itinulak papasok. Ang tunog ng pagsasara ng pinto at ang pag-ikot ng susi ay tila hatong ng kamatayan sa pandinig ni Solana. Napaupo siya sa malamig na semento, yakap ang kanyang sarili. Ang dilim ay bumalot sa paligid, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ay nagiging malinaw. Ito na ang huling beses na sasaktan ninyo ako. Bulong ni Solana sa kadiliman. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang dumapo sa kanyang tiyan. Ang sakit ng sampal sa kanyang pisngi ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Kinuha niya ang maliit na telepo no sa kanyang bulsa. Ang liwanag ng screen ay tila isang parola sa gitna ng madilim na silid. May isang bagong mensahe mula kay Leo. Madam President, the bank has officially frozen the personal accounts of Marco and Doña Corazon del Fierro. Their credit cards are now useless. They will receive the formal eviction notice in 2 hours. Should I call the security team to escort you out of that house? Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Solana habang binabasa ang bawat salita. Hindi niya kailangan ng security team para iligtas siya. Gusto niyang panoorin ang bawat sandali ng kanilang pagbagsak mula sa loob mismo ng kuta na akala nila ay ligtas sila. No, Leo, ang reply ni Solana. Hayaan mo silang isipin na kontrolado pa rin nila ang lahat. Gusto kong makita ang mukha ni Marco kapag hindi na gumana ang card niya sa harap ni Clara. At Leo, ihanda mo ang dokumento para sa foreclosure ng mansion. Nayon na. Ibinulsa ni Solana ang telepon at sumandal sa pader ng bodega. Ang bawat segundo ng pananatili niya sa dilim ay isang segundo ng paghahanda para sa kanyang muling pagsikat. Ang mga Del Fierro ay abala sa pagdiriwang ng kanilang akalang tagumpay. Hindi nila alam na ang reynang ikinulong nila sa bodega ang siyang may-ari ng bawat piraso ng lupang kanilang nilalakaran. Paano kaya tatanggapin ni Doña Corazon na ang alilang sinampalya kanina ay ang siya palang magpapalaya sa kanya sa sarili niyang kaharian bago lumubog ang araw? Ang liwanag ng dambuhalang chandelier sa gitna ng ballroom ay tila libu-libong bituin na kumukutitap. Ngunit para kay Solana, ang bawat kislap nito ay simbolo ng huwad na karangyaan ng mga Del Fierro. Amoy ng mamahaling alak at litson ang humahalimuyak sa hangin, kasabay ng malakas na tawanan ng mga bisitang nakasuot ng mga terno at gown na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi inasahan ni Solana na palalabasin siya sa bodega ng ganon kabilis. Ngunit hindi ito dahil sa awa ni Marco.
kundi dahil sa desperasyon ni Doña Corazon. Marami sa kanilang mga tauhan ang biglang hindi sumipot. Malamang ay dahil sa balitang kumakalat na inhibited na gumagana ang kanilang mga payroll accounts. Upang hindi mapahiya sa harap ng matataas na lipunan sa anibersaryo ng Del Fierro Properties, napilitan silang gamitin si Solana bilang isa sa mga nagsisilbi. Siguraduhin mong hindi ka magkakamali, Solana. Kapag nalaman ng mga tao na ikaw ang asawa ni Marco, malalagot ka sa akin. Umarte ka na parang isa ka sa mga bupira. Ang mariing bulong ni Doña Corazon habang hinihila ang laylayan ng uniforme ni Solana na ipinahiram lang sa kanya. Nakatayo si Solana sa gilid. May hawak na tray na mga mamahaling hors d'oeuvres. Ang kanyang pisingi ay makirot pa rin. Itinago lamang ng makapal na pulbos na ibinigay ni Manang Rosa. Pinanood niya si Marco na nakatayo sa gitna ng entablado, nakasuot ng puting taksido at ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang miklara na tila ba ito ang reyna ng gabi. Ladies and gentlemen! Ang boses ni Marco ay umalingaw sa buong silid. Tonight is not just about our company's success. It's about the future. To my partner, Clara, who has been my strength, cheers! Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ni Solana ang kislap sa mga mata ni Clara. Isang kislap ng tagumpay at panunubok. Habang lumalakad si Solana upang mag-alok ng pagkain sa mga bisita, sadyang humarang si Clara sa kanyang daraanan. Sa isang iglap, naramdaman ni Solana ang dulo ng sapatos ni Clara na tumama sa kanyang sakong. Nawalan siya ng balanse. Ang tray na hawak niya ay tumalsik at ang mga mamahaling pagkain ay nagkalat sa puting karpet habang ang ilang baso ng red wine ay tumama sa laylayan ng suot ni Clara. Nagkaroon ng nakabibinging katahimikan sa loob ng ballroom. Lahat ng mata ay nakatuon sa babaeng nakasubsob sa sahig, si Solana. Oh my God! You clumsy idiot! Look at my gown! Ang tili ni Clara, sapat na malakas para marinig ng lahat. Marco, look at what your maid did! Mabilis na lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa matinding kahihiyan at galit. Sa harap ng mga makapangyarihang negosyante sa bansa, hinablot niya ang braso ni Solana at pilit itong pinatayo. Anong ginawa mo? Wala ka na bang ginawang tama, kundi ang ipahiya kami? Hindi nakapagsalita si Solana. Ang kanyang tuhod ay dumudugo mula sa pagkakasubsob at ang kanyang buhok ay basa ng alak. Ngunit sa gitna ng panlalait, nanatiling diretsyo ang kanyang tingin kay Marco. Isang tingin na punong-puno ng pait at matinding pagtitiis. Patawad po, ang tanging lumabas sa kanyang bibig. Isang bulong na sadyang ginawa para marinig ng mga taong malapit sa kanila. Get out! Umalis ka sa paningin ko! Sigaw ni Marco bago siya marahas na itinulak palayo. Ngunit bago pa man makahakbang si Solana paalis, isang matandang lalaki na nakasuot ng barong Tagalog ang humarang sa kanya. Siya si Don Emilio, ang isa sa pinakamalaking investor ng Apex at isang malapit na kaibigan ng yumaong ama ni Solana. Nanlaki ang mga mata ni Don Emilio habang tinititigan ang mukha ni Solana na puno ng dumi at alak. Sandali, ikaw ba yan? Tumingin ang lahat kay Don Emilio. Kahit si Marco at Doña Corazon ay napatigil, naguguluhan sa biglaang interes ng matanda sa kanilang katulton. Don Emilio, pasensya na po sa abala. Ang katulong nga ito ay talagang tanga. Ang paliwanag ni Doña Corazon na pilit na tumatawa. Ngunit hindi siya pinansin ni Don Emilio. Humakbang siya palapit kay Solana at yumuko ng bahagya, isang kilos na nagpatahimik sa buong ballroom. President Solana? Is that you? Why are you dressed like this? At bakit ka tinatrato ng ganito sa bahay na ito? Ang tanong ni Don Emilio na bumasag sa huling maskara ng katahimikan. Ang bawat tao sa ballroom ay tila naging estatwa. Ang baso ng champagne sa kamay ni Marco ay dahan-dahang dulas mula sa kanyang mga daliri, nagkadurog-durog sa sahig ng walang onomatopeya, kundi ang tunog lamang ng kristal na naghihiwalay sa libu-libong piraso. Napako ang tingin ni Marco kay Solana. Ang babaeng tinawag niyang maid, ang babaeng ikinulong niya sa bodega, ang babaeng itinuring niyang basura,
Siya ba ang misteryosong presidente ng Apex na kinatatakutan ng lahat sa mundo ng pananalapi? Don Emilio, ang mahinang tugon ni Solana habang dahan-dahang pinupunasan ng alak sa kanyang mukha. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matatag, malamig at punong-puno ng awtoridad. Mukhang nagkamali ako ng pinasukang piging. Ngunit huwag kayong mag-alala, ang piging nga ito ay tapos na. Tumingin si Solana kay Marco, na ngayon ay namumutla na tila isang bangkay. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Marco, hindi ba't sabi mo ay kailangan nating ayusin ang mga papeles bukas? Tanong ni Solana. Huwag kang mag-alala, ang mga abogado ko ang pupunta rito kasama ang sheriff para kunin ang bahay na ito. Ang katahimikan sa loob ng mansion matapos umalis ang mga bisita ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang mga chandelier na kanina ay nagbibigay ng liwanag sa karangyaan ay tila naging mga saksi na lamang sa isang gumuhong imperyo. Nakatayo pa rin si Marco sa gitna ng ballroom. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatingin sa direksyong dinaanan ni Solana. Ang bawat hakbang ng asawa paalis ay tila isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Marco? Anak, hindi totoo yun, di ba? Ang boses ni Doña Corazon ay nanginginig, wala na ang bagsik at yabang na ipinamalas niya kanina. Nagkakamali lang si Don Emilio. Paano ang isang tulad niya? Paanong siya ang may-ari ng Apex? Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang lalamunan ay tila tinubuan ng mga tinik. Bawat lunok ay nagdudulot ng hapdi. Naalala niya ang bawat sampal, bawat mura, at bawat gabing pinatira niya si Solana sa bodega. Ang lahat ng iyon ay ginawa niya sa babaeng may hawak ng kanyang leeg. Samantala, sa loob ng maliit at madilim na bodega, hindi nag-iimpak si Solana. Nakaupo siya sa isang lumang kahoy na silya, nakatitig sa bintanang may rehas na tila ba doon niya natagpuan ang kanyang kalayaan. Ang lamig ng gabi ay hindi na nanunuot sa kanyang balat. Sa halip, tila ito ay isang yakap na nagpapakalma sa kanyang nag-aalab na kalooban. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Rosa, may dalang basong tubig at isang malinis na tuwalya. Ang matanda ay tahimik na lumapit at sinimulang punasan ang natitirang dumi sa braso ni Solana. Ija, totoo ba ang narinig ko? Mahinang tanong ni Manang Rosa. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaba at paghanga. Hinawakan ni Solana ang kamay ng matanda. Manang, patawad kung itinago ko sa inyo. Pero kailangan kong malaman kung sino ang mananatili sa tabi ko kapag wala na akong kahit ano. At kayo lang po ang gumawa niyon? Diyos ko, Solana. Ano mangyayari sa kanila? Tanong ni Manang Rosa habang nakatingin sa pinto. Mangyayari ang nararapat, Manang, tugon ni Solana. Ang katarungan ay hindi laging masaya, pero kailangan itong mangyari para sa mga taong inaapi. Dahan-dahang kinuha ni Solana ang kamay ni Manang Rosa at idinampi ito sa kanyang tiyan. Nararamdaman niyo po ba, Manang? Siya ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matatag. Hindi ko hahayaan na lumaki siya sa isang bahay na puno ng panlalait. Bubuo tayo ng sarili nating mundo, malayo sa mga Del Fierro. Isang maliit na sipa ang naramdaman ni Manang Rosa mula sa loob. Ang ngiti sa labi ni Solana sa sandaling yon ay hindi puno ng put, kundi ng isang dalisay at naghilom na pag-ibig para sa kanyang anak. Biglang bumukas ang pinto ng malakas. Naroon si Marco. Ang kanyang taksido ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay namumula. Solana, let's talk! Magpaliwanag ka! Hindi man lamang natin nagsisolana. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang tindig ay puno ng otoridad na hindi kailanman nakita ni Marco noon. Talk? About what, Marco? About how you threw me in this cellar? O tungkol sa kung paano mo ako ipinahiya sa harap ng kabit mo? I didn't know! If I knew you were the head of Apex, I would never. Iyon na nga ang problema, Marco. Pagputol ni Solana, ang kanyang boses ay malamig pa sa yelo. Minahal mo lang sana ako kung alam mong may pera ako. Pero nung akala mo ay wala akong silbi, itinapon mo ako na parang basura. Yan ba ang tawag mo sa pag-ibig? Solana, please. We can fix this.
Isipin mo ang pamilya natin. Pagsusumamo ni Marco, akmang hahawakan ang kamay ni Solana pero mabilis itong iniwas ng babae. Family? Ikinakahiya mo ang asawa mo, Marco. At ang pamilyang sinasabi mo, matagal mo nang pinatay yon. Lumingon si Solana kay Manang Rosa. Manang, ihanda nyo na ang mga gamit nyo. Sasama kayo sa akin. Hindi na kayo magsisilbi sa bahay na ito. Bago lumabas si Solana, huminto siya sa tapat ni Marco. Ang banggo ng kanyang presensya ay tila naging isang sumpa sa lalaki. By the way, Marco, nakita ko ang mga resibo ng alahas na ibinigay mo kay Clara. Galing yon sa corporate account na kinaltasan ko na sa utang nyo. You are now officially default. Naiwang tulala si Marco. Ngunit sa kanyang paghahanap ng mga papeles sa sahig upang makita ang katotohanan, may isang papel na nalaglag mula sa lumang una ni Solana. Isang papel na hindi napansin ni Solana sa kanyang pagmamadali. Ito ay ang orihinal na resulta ng ultrasound. Ang ultrasound na inakala ni Marco na kay Clara, ngunit nakasulat doon ang pangalan, Solana Del Fierro. At ang petsa ay nung panahong bawat gabi silang magkasama, nung akala ni Solana ay siyang tanging reyna sa buhay ni Marco. Nanigas si Marco. Ang katotohanan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ang katotohanan ay papatayin niya ang sarili niyang anak dahil sa kanyang kasakiman. Lumayas kayo sa pamamahay ko. Hindi niyo maaaring kuhanin ang lahat sa amin. Marco, gawin mo ang paraan. Ang boses ni Doña Corazon ay naging isang matinis na tili na humiwa sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging maayos ang pagkakalinis ng kuko, ngayon ay marahas na nakakapit sa hamba ng pintuan habang pilit siyang hinihila ng mga tauhan ng sheriff. Sa labas, sa ilalim ng malamig at madilim na langit, nakatayo si Solana sa tabi ng isang itim na luxury sedan. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol. Pinapanood niya ang bawat gamit na inilalabas. Ang mga antigong silya, ang mga mamahaling painting, ang bawat piraso ng kasaysayan ng mga Del Fierro na ngayon ay tinitatakan ng seized na mga sticker. Lumapit si Marco kay Solana. Ang kanyang mga hakbang ay gulo-gulo. Hawak niya sa kanyang nanginginig na kamay ang gusot na papel ng ultrasound. Solana, mag-usap tayo. Hindi ito tungkol sa pera, hindi ba? Itong papel na ito. Totoo ba ito? Magkakaanak ba tayo? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Solana. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel mula sa kamay ni Marco at pinunit ito sa dalawa nang walang pag-aalinlangan. May anak ako, Marco. Pero sa gabing itinapon mo ako sa bodega, pinatay mo na ang karapatan mong tawaging ama. May anak ako, pero wala kang anak. Ang bawat salita ay parang isang sampal na mas masakit kaysa sa anumang pisikal na hapdi. Naramdaman ni Marco ang panuniyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Solana na nagluluto ng kanyang almusal ng may ngiti. Siya na ang reynang handang sunugin ang kanyang kaharian para lamang makapaghigante. Solana, please. We can start over. I'll leave Clara. Gagawin ko ang lahat. Pagsusumamo ni Marco habang akmang luluhod sa paanan ng asawa. Start over? Tumawa ng mahina si Solana, isang tunog na puno ng pighati na nauwi sa panunuya. Nasaan ang awa mo nung pilit niyo akong pinalalaya sa gitna ng bago? Nasaan ang pag-ibig mo nung hinayaan mo saktan ako ni Doña Corazon? Marco, ang pag-ibig ay hindi parang damit na kapag luma na ay itatapon mo at kapag nalaman mong ginto pala ang tela ay muli mong isusuot. Lumingon si Solana sa kotseng nakaparada sa likuran niya. Bumaba ang bintana nito at doon lumitaw ang mukha ng isang lalaking may edad na, ngunit bakas ang kapangyarihan. Si Don Roberto, ang karibal ng pamilya Del Fierro sa loob ng maraming dekada at ang lihim na kaalyado ni Don Vicente, ang ama ni Solana. Tapos na ang oras, Solana, wika ni Don Roberto. Ang lahat ng ari-arian nila ay nailipat na sa ilalim ng Apex. Sila na ang pulubi sa sarili nilang kalsada. Nakita ni Solana si Clara na nagtatangkang tumakas bit-bit ang isang bag ng mga alahas.
ngunit hinarang ito ng mga pulis. Ang mga alahas na yon ay bahagi ng ebidensya ng malversation ng pondo ng kumpanya. Ang tili ni Clara ay naging bahagi na lamang ng ingay ng gabi, isang ingay na hindi na nagpapatinag kay Solana. Bago sumakay sa kotse, lumapit si Solana kay Manang Rosa na nakatayo sa isang sulok. Bit-bit ang maliit na maleta. Kinuha ni Solana ang kamay ng matanda at inilagay sa kanyang braso. Manang, hindi na kayo muling lilingon sa bahay na ito. Mula ngayon, kayo na ang magiging lola ng anak ko. Isang patak ng luha ang kumawala sa mata ni Solana. Hindi dahil sa pighati, kundi dahil sa ginhawang nahanap niya sa wakas ang isang taong tunay na nagmahal sa kanya. Sumakay na kayo, Manang, utos ni Solana. Hinarap ni Solana si Marco sa huling pagkakataon. Ang mansyon na ito ay gigibain bukas. Wala akong ititira kahit isang alaala ng pamilya niyo sa lupang ito. Marco, ang huling pagkakataon mo ay lumipas na kasabay ng bawat luha na ipinatak ko sa bodega. Ang lamig sa loob ng sasakyan ay tila naging kasing talim ng mga piraso ng yelo na bumaon sa bawat himaymay ng pagkatao ni Solana. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang sumpa na nag-iwan ng nakabibihing katahimikan sa kanyang pandinig. Dahan-dahang ibinaba ni Solana ang kanyang telepo. Ang kanyang mga daliri ay nanlalamig at nanginginig, ngunit pilit niyang pinanatiling matuwid ang kanyang likod. Sa tabi niya, si Don Roberto ay nanatiling nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga kamay na may suot na mamahaling relos ay payapang nakapatong sa kanyang tuhod. Ang mga kamay na ito? Ang mga kamay ma ito ang pumatay sa kanyang ama? May problema ba, Solana? Ang tanong ni Don Roberto. Ang kanyang boses ay malumanay, puno ng paggalinga, ngunit ngayon ay tila ba ito ay isang tunog ng ahas na nag-aabang ng tamang pagkakataon para tumuklaw. Wala po, Don Roberto. Pagod lang ito mula sa lahat ng nangyari. Ang mitipid na sagot ni Solana. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang hininga. Hindi siya maaaring magpakita ng kahinaan. Kung ang lobo ay nasa loob na ng kanyang kuta, kailangan niyang maging mas matalas kaysa rito. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng dambuhalang gusali ng Apex Financial Tower, ang lahat ng ilaw sa paligid ay tila nagbigay ng daan para sa kanyang pagdating. Ito ang kahariang matagal niyang iniwan para sa isang wad na pag-ibig. Ang dating anino na nagluluto sa madilim na kusina ng mga Del Fiero ay wala na. Sa bawat hakbang ni Solana, palabas ng sasakyan, ang kanyang sapatos na may mataas na takong ay lumilika ng matitigas na tunog sa makinis na sahig ng lobby. Isang tunog ng awtoridad na nagpatahimik sa lahat ng naroroon. Ang mga empleyado, mula sa mga gwardiya hanggang sa mga matataas na opisyal, ay sabay-sabay na yumuko nang makita ang kanilang presidente. Ang bulong-bulungan ay tila isang hanging mabilis na kumalat. Ang misteryosong anak ni Don Vicente ay nagbalik na. "Welcome back, Madam President!" Ang sabay-sabay na bati nila. Hindi tumingin si Solana sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa unahan. Pumasok siya sa elevator at sa bawat palapag na itinataas nito, nararamdaman niya ang paglayo niya sa putika ng nakaraan. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-akyat, muling pumasok sa kanyang isipan ang mensahe sa telepono. Ang pumatay sa tatay mo ay kasama mo lang. Samantala, sa labas ng gusali, isang lalaki ang pilit na nakikipag-usap sa security. Si Marco ayon. Ang kanyang suit ay gusot-gusot na. Ang kanyang mukha ay puno ng puyat at desperasyon. Wala na ang kislap ng kanyang pagiging Don. Ngayon, mukha na siyang isang pulubi na nagmamakaawa para sa isang pirasong atensyon. "Please, kailangan kong makausap si Solana. Asawa niya ako!" Ang sigaw ni Marco habang hinaharangan siya ng mga gwardiya. "Sir, wala pong appointment ang sinumang nagngangalang Marco Del Fiero sa aming presidente. At ayon sa utang niyo sa kumpanya, bawal na rin kayong pumasok sa premises na ito." Ang malamig na sagot ng gwardiya. Napaluhod si Marco sa semento. 5 oras siyang naghintay sa lobby. Pinagtitinginan ng mga taong dati ay yumuyuko sa kanya. Ang kahihiyan ay tila isang apoy na tumutupok sa kanyang huling piraso ng danggal. Sa bawat segundong dumadaan,
Nararamdaman niya ang bigat ng katotohanang ang babaeng itinapon niya sa bodega ay ang siyang nagpapatakbo ng mundong kinatatayuan niya. Mula sa kanyang opisina sa pinakamataas na palapag, nakatingin si Solana sa bintana. Pinagmamasdan ang maliit na figura ni Marco sa ibaba. Kinuha niya ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humaplos sa kanyang tiyan. Anak, tignan mo siya. Yan ang taong nagsabing wala tayong silbi. Ngayon, tignan mo kung paano siya humahalik sa alikabok. Sa sandaling ngayon, isang patak ng luha ang bumagsak sa kanyang tsaa. Hindi dahil sa awa kay Marco, kundi dahil sa sakit na ang ama ng kanyang anak ay kailangang maging kaaway niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Leo. Madam, 5 oras na po siyang naghihintay sa baba. Sabi niya hindi siya aalis hanggat hindi kayo nakakausap. Pabayaan mo siya, Leo, ang sagot ni Solana nang hindi lumilingon. Hayaan mo siyang maranasan na maghintay sa kawalan, gaya ng paghihintay ko sa kanya gabi-gabi nung akala ko ay may darating na pagmamahal. Hinarap ni Solana si Leo. Kumusta ang investigasyon kay Don Roberto? Nag-alinlangan si Leo bago sumagot. Madam, may nahanap kaming dokumento sa lumang vault ng tatay niyo. Ito ay isang kontrata ng partnership na hindi natuloy. Ang pirma ni Don Roberto ay naroon, ngunit may mga bakas ng dugo sa gilid ng papel. Ang katotohanan ay hindi isang regalo, Solana. Ito ay isang utang na dahan-dahang naniningil sa ating pagkatao. Ang tinig ng babaeng nakabelo ay parang isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng lupa. Bawat salita niya ay tumatama sa mga pader ng opisina, tila ba binubura ang lahat ng tagumpay na nakamit ni Solana sa loob ng ilang oras. Dahan-dahang itinaas ni Solana ang kanyang tingin. Ang basag na tasa sa sahig ay hindi na niya pinansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang mabilis na pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng bagyo. Lumapit ang babae. Dahan-dahang inangat ang itim na belo, at dun ay tumambad ang isang mukhang puno ng peklat ng nakaraan. Si Aling Martha, ang dating punong tagapamahala ng mga dokumento ni Don Vicente na akala ng lahat ay namatay sa sunog 10 taon na ang nakalilipas. Aling Martha? Buhay kayo? Ang boses ni Solana ay isang mahinang bulong, puno ng pagkabigla at takot. Buhay ako para ipaalala sa iyo, Solana, na ang taong nag-alaga sa iyo noong mawala ang iyong ama, ang taong humawak ng lahat ng iyong pondo habang nagtatago ka sa ilalim ng pangalan ni Marco, siya ang nagmamanipula ng lahat. Itinuro ni Martha ang pintuan kung saan nakatayo si Leo, ang kanang kamay ni Solana. Naniga si Leo. Ang kanyang mukha na laging puno ng katapatan ay biglang nagbago. Naging isang maskara ng kawalan ng emosyon. Hindi siya kumibo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi rin tumingin kay Solana. Leo, hindi totoo ito, wika ni Solana habang pilit na humahakbang paatras hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na salamin ng bintana. Madam President, ang katarungan ay may presyo. Ang tanging sagot ni Leo bago dahan-dahang lumabas ng silid, iniwan si Solana sa gitna ng isang panibagong pagkawasak. Ngunit hindi rito nagtatapos ang paniningil ng tadhana. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit at madilim na paupahang kwarto na amoy lumang kahoy at alikabok, nakaupo si Doña Corazon sa isang silyang sira-sira ang sandalan. Ang kanyang mamahaling gown ay marumi na, at ang kanyang mga alahas ay wala na sa kanyang mga daliri. Sa tapat niya, nakalupasay si Marco sa sahig, yakap-yakap ang isang butel, yan ang murang alak. Gawin mo ang paraan, Marco! Tawagan mo si Solana. Sabihin mo sa kanya na nagdadalang tao si Clara. Kailangan natin ng pera! Ang tili ni Doña Corazon. Ang kanyang boses ay naging paos at puno ng desperasyon. Mama, wala na si Clara. Iniwan na niya tayo nun malaman niyang wala na tayong pera. Ang sigaw ni Marco bago marahas na inihagis ang butel, ya sa pader. Ang tunog ng pagkabasag ng bubog ay umalingaw-ngaw sa maliit na silid, isang malupit na musika para sa kanilang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan sa kanyang isipan, kinuha ni Solana ang isang lumang litra, tunela ni Manang Rosa, na nakatago sa kanyang table. Hinaplos niya ang mukha ng matanda sa litrato.
Manang, kayo lang ba ang tunay sa mundong ito? Isang butil ng mainit na luha ang pumatak sa salamin ng frame. Sa gitna ng lahat ng yaman at kapangyarihan, naramdaman ni Solana ang isang matinding pangungulila. Hindi sa pera, kundi sa isang yakap na walang bahid ng interes. Bumukas ang pinto at pumasok si Manang Rosa. Dala ang isang basong mainit na gatas. Ija, uminom ka muna. Huwag mong hayaang kainan ka ng galit. Isipin mo ang bata. Tiningnan ni Solana ang matanda. Manang, paano kung ang lahat ng pinagkakatiwalaan ko ay kaaway ko pala? Kung ganon, magtiwala ka sa sarili mo, Solana. Ikaw ang anak ni Vicente. Hindi ka kailanman naging mahina. Ang sagot ni Manang Rosa nang may sapat na tibay. Muling tumayo si Solana. Ang kanyang pighati ay unt-unting naging isang matalim na plano. Kung si Leo ang nagmamanipula ng Apex, ibig sabihin ay matagal na siyang pinagmamasdan ng isang anino. At ang paniningil na ito ay hindi lamang para sa mga Del Fierro, kundi para sa bawat taong umabuso sa kanyang katahimikan. Ang amoy ng pulbura at ang malansang amoy ng dugo ay tila naging lason na humalo sa malamig na hangin ng opisina. Nanigas si Solana sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dahan-dahang pagdilim ng paningin ni Aling Martha. Walang sigaw na lumabas sa kanyang bibig. Ang matinding takot ay naging isang malamig na bato na bumara sa kanyang lalamunan. Ang katahimikan ay naging masakit. Isang mabigat na pasanina. Tila ba ang bawat segundo ay isang taon ng paghihintay sa susunod na bala? Ngunit walang sumunod na putok. Tanging ang mahinang pag-ikot ng bentilasyon sa itaas at ang sariling mabilis na paghinga ni Solana ang naririnig sa malawak na silid. Ang anino ng kamatayan ay dumaan ng mabilis, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng mga lihim na hindi na mabubuo. Lumipas ang ilang araw. Ang Apex Financial Tower ay naging isang kuta na pinalilibutan ng mga armadong gwardiya. Si Solana ay muling lumabas, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reynang nakasuot ng baluti ng kapangyarihan. Sa isang marangyang charity gala na dinaluhan ng mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa, nakatayo si Solana sa gitna ng entablado. Ang kanyang itim na gown ay tila gawa sa mga bituin ng gabi, ngunit ang kanyang muka ay kasing lamig ng buwan. Sa labas ng hotel, sa gilid ng madilim na kalsada, isang lalaki ang pilit na nakikipagsiksikan sa mga reporter. Ang kanyang tuxedo ay hiram lamang, maluwag sa kanyang nangangayayat na katawan. Si Marco yon. Ang dating makapangyarihang tagapagmana ng Del Fierro ay mukhang isang anino ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga mata ay malalim ang lubog, at ang amoy ng murang alak ay pilit na itinatago ng menthol na candy. Nang lumabas si Solana mula sa hotel, pinalilibutan ng kanyang security team, nagmadali si Marco. Solana, kausapin mo ako. Hinarang siya ng mga gwardiya, ngunit itinaas ni Solana ang kanyang kamay. Isang senyas na hayaan ang lalaking lumapit. Huminto ang mundo sa paligid nila. Ang kislap ng mga kamera ay naging malabo, at ang tanging totoo ay ang dalawang taong dating nagbahagi ng isang kama, ngunit ngayon ay magkabilang panig ng langit at lupa. Solana, ang boses ni Marco ay nanginginig. Humakbang siya palapit, akmang hahawakan ang kamay ng asawa. Patawad. Nagmamakaawa ako. Si Mama, may sakit siya. Wala kaming pambili ng gamot. Ang lahat ng kinuha mo, sapat na yon, di ba? Maawa ka naman. Hindi kumibo si Solana. Tiningnan niya ang lalaking dati niyang sinasamba. Ang kanyang paningin ay bumaba sa mga kamay ni Marco na nakalahad. Dahan-dahang itinaas ni Solana ang kanyang sariling mga kamay. Ang mga kamay na may mga peklat mula sa paso ng kalan nang pinagluluto niya ang pamilya Del Fierro, ang mga daliring may kalyo mula sa paglalaban ng kanilang mga kortina. Hinawakan ni Marco ang mga kamay ni Solana, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang magaspang na bahagi ng kanyang balat. Natigilan siya. Naalala niya ang mga gabing inuutusan niya itong maglinis hanggang madaling araw habang siya ay nagsasaya. Ang mga peklat na ito ay mga marka ng kanyang sariling kalupitan.
isang matinding pagsisisi ang dumaloy sa kanyang mga ugat. Isang hapdi na mas matindi kaysa sa gutom. Ang mga kamay na ito! Ako ang may gawa nito, di ba? Bulong ni Marco. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa palad ni Solana. Dahan-dahang binawi ni Solana ang kanyang kamay. Walang galit sa kanyang mukha, tanging isang malalim at nakatutulig na kawalan. Sino ka muli? Ang tanong ni Solana. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit bawat pantig ay tila isang hatol ng kamatayan sa pag-asa ni Marco. Solana, asawa mo ako. Si Marco ito. Ang sigaw ng lalaki. Ang boses ay puno ng pighati. Ang asawa ko ay namatay na sa loob ng isang madilim na bodega, Marco. Kasama ng batang hindi niya kailanman kinilala. Tugon ni Solana. Ang nakikita mo ngayon ay ang presidente ng Apex, at ang presidente ay walang kilalang Marco Del Fierro. Tumalikod si Solana at sumakay sa kanyang sasakyan. Sa loob, nanatili siyang tuwid, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang katarungan ay may lasa ng apdo, at ang bawat tagumpay ay tila ba naglalayo sa kanya sa kapayapaang hinahangad niya. Ang boses sa screen ng telepon ay tila isang multo na bumangon mula sa hukay upang muling guluhin ang payapang tubig ng buhay ni Solana. Huwag kang magtitiwala sa iyong ina. Ang mga salitang iyon ni Don Vicente ay paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan. Mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya mula kay Doña Corazon. Napahawak si Solana sa kanyang dibdib, pilit na pinapakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa loob ng 3 dekada, ang tanging alam niya ay namatay ang kanyang ina sa panganganak. Isug sakripisyong naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Ngunit ngayon, ang pundasyong iyon ay nagkakadurog-durog. Madam President, nandito na po ang report tungkol kay Clara. Ang mahinang tinig ni Leo mula sa intercom ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Kahit na may pag-aalinlangan pa rin kay Leo matapos ang mga ibinunyag ni Martha, pinili ni Solana na manatiling kalmado. Sa mundong ito, ang impormasyon ay kapangyarihan, at kailangan niya ito upang tuluyang malinis ang mga anino sa kanyang paligid. Pumasok ka, maikling tugon niya. Inilapag ni Leo ang isang folder sa mesa. Ayon sa aming investigasyon sa ospital kung saan nagpa-check up si Clara, peke ang lahat ng dokumento. Hindi siya kailanman nagdalang tao. Ang doktor na pumirma sa kanyang ultrasound ay binayaran upang gumawa ng peking report. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Solana, habang siya ay nagdurusa sa totoong hirap ng pagbubuntis sa gitna ng pang-aabuso. Ang babaeng umagaw sa kanyang asawa ay naglalaro lamang ng isang maduming dula. Nasaan siya ngayon? Nasa isang luxury hotel siya, madam. Ginagamit ang perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng mga huling alahas ng mga Del Fierro at hindi siya nag-iisa. Dagdag ni Leo. Samantala, sa isang masikip at amoy-amag na eskinita sa Tondo, naglalakad si Marco na tila isang bangkay na nakalimutang ibaon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa hawak na sobreng ibinigay ng bata. Ang simsing ni Doña Corazon ay kumikinang sa ilalim ng maduming ilaw ng poste, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Ngunit ang mas nakakasuka ay ang sulat ni Clara. Niloko niya ako, bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pait. I gave up everything. I destroyed Solana for a lie. Dahil sa matinding galit at desperasyon, tinunto ni Marco ang address na nakasulat sa likod ng sobre, isang sikat na bar sa Makati. Doon, sa gitna ng malakas na musika at makukulay na ilaw, nakita niya ang babaeng sinasamba niya noon. Si Clara, nakasuot ng isang hapit na pulang gown, walang bakas ng tiyan, at masayang nakikipaghalikan sa isang lalaking hamak na mas bata at mas mayaman kaysa sa kanya. Walang onomatopoeia, kundi ang malakas na paghampas lamang ng katotohanan sa muka ni Marco. Ang bawat halahak ni Clara ay tila isang laso na tumutunaw sa kanyang huling piraso ng katinuan. Sa kabilang dako, sa tahimik na silid ni Solana, dahan-dahan niyang binuksan ang isang lumang locket na pag-aari ng kanyang ama.
Sa loob niyon ay may isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng kumot na ginamit ng kanyang ina. Idinampi ni Solana ang tela sa kanyang pisngi. Sino ka ba talaga, Ina? Bakit kailangan matakot sa iyo ang taong pinakamamahal ko? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya, habang ang kanyang anak sa sinapupunan ay muling gumalaw. Tila nagbibigay ng lakas na kailangan niya upang harapin ang mas malaking bagyo. Nagtama ang paningin ni Marco at Clara sa bar. Ang takot sa mga mata ni Clara ay panandalian lamang. Mabilis itong napalitan ng panunuya. Marco, anong ginagawa ng isang pulubi rito? Ang boses ni Clara ay malamig at puno ng pandidiris. Don't tell me. Hihingi ka rin ng balato? Sorry, tapos na ang budget ko para sa inyo. Ang bata, Clara. Ang anak ko, nasaan ang anak ko? Ang pilit na tanong ni Marco, kahit na ang katotohanan ay malinaw na sa harap niya. Anak? Are you kidding me? Tumawa ng malakas si Clara, sapat na para pagtinginan sila ng mga tao. Naniwala ka naman na magdadalang tao ako sa isang tulad mo na wala namang ibang alam gawin kundi sumunod sa saya ng nanay niya? It was all a show, Marco. At ikaw ang pinakatanga sa lahat ng naging audience ko. Naramdaman ni Marco ang pagguho ng kanyang mundo sa pangalawang pagkakataon. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat sampal na hinayaan niyang matanggap ni Solana, ang bawat gabing pinaluhan niya ang kanyang asawa, lahat ng yon ay para sa isang wad na pag-ibig. Kahit isang perasong pandesal lang, Solana, huwag mo namang hayaang mamatay sa gutom ang biyenan mo. May takot ka pa ba sa Diyos? Ang boses ni Doña Corazon sa kabilang linya ay hindi na ang boses ng reynang magpapatakbo ng mansyon. Ito ay naging isang gasgas na bulong, puno ng desperasyon at ng pamilyar na kamandag ng pagmamanipula. Nakatayo si Solana sa loob ng kanyang walk-in closet na kasing laki ng isang buon apartment. Sa kanyang harapan ay nakasabit ang mga mamahaling sutla at pelus, ngunit ang kanyang pansin ay nakatuon sa isang maliit na sapatos ng sanggol na kulay puti, ang sapatos na muling nagbalik sa kanya. Hinaplos niya ang malambot na tela nito habang nakikinig sa pagsusumamo ng babaeng minsang tumapak sa kanyang danggal. Piyanan? Noong ikinulong niyo ako sa bodega nang walang pagkain at tubig, naisip niyo ba kung may takot tayo sa Diyos? Ang sagot ni Solana ay banayad. Walang galit, ngunit may bigat ng 1,000 hapdi. Ang bawat sentimong ibibigay ko sa inyo ay galing sa Apex. At ang Apex ay hindi nagbibigay ng limos sa mga taong walang utang na loob. Walang hiiyang bata ka. Pagkatapos ng lahat na itilulong namin sa iyo, ang mura ni Doña Corazon ay naputol ng patay ni Solana ang tawag. Ibinaba niya ang telepono sa lamesa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang huling hibla ng utang na loob na nakagapos sa kanyang puso ay tuluyan ng naputol. Dahan-dahang lumabas si Solana at tinungo ang hardin ng kanyang bagong tahanan. Doon nakita niya si Manang Rosa na nakaupo sa isang komportableng, tila tumba-tumba, pinapanood ang paglubog ng araw habang may hawak na mainit at tsaa. Lumapit si Solana at lumuhod sa tapat ng matanda. Kinuha niya ang isang makapal na sobre at inilagay ito sa mga palad ni Manang Rosa. Manang, ito po ang titulo ng maliit na farm sa probinsya nyo. Ipinagawa ko na rin po ang bahay nyo doon. Gusto ko pong magpahinga na kayo. Hindi nyo na kailangang magsilbi kahit kanino. Naiyak ang matanda. Ang kanyang mga kulubot na kamay ay humawak sa mukha ni Solana. Ija, sobra-sobra na ito. Ang makita lang kitang ligtas at masaya ay sapat na sa akin. Kulang pa yan, Manang. Kayo ang naging nanay ko noong lahat ay tinuturing akong kaaway. Gusto ko, paglaki ng anak ko, bibisitahin namin kayo dun at ituturo niyo sa kanya kung paano magtanim ng pag-asa. Bulong ni Solana. Sa sandaling yon, ang kanyang ngiti ay dalisay, isang patunay ng kanyang paghilom. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pumasok si Leo. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba. Madam President, may balita kami tungkol kay Marco. Hindi siya nakauwi sa inuupahan nilang kwarto. May nakakita sa kanya na isinakay sa isang itim na van sa labas ng bar ni Clara. Napatayo si Solana. Ang kanyang kamay ay otomatikong dumapo sa kanyang tiyan.
Kahit gaano man kalalim ang sugat na iniwan ni Marco, ang malamang na nasa panganib ang ama ng kanyang anak ay nagdulot ng isang kakaibang kirot. Sino ang kumuha sa kanya? Hindi namin sigurado, pero may iniwan silang mensahe sa pader ng eskinita. Isang simbolo ng korona na may bakas ng dugo. At madam, ang address na ibinigay sa inyo sa Quiapo? Nakatanggap kami ng ulat na may mga kahina-hina lang tao na nag-aabang doon. Sa gitna ng tensyon, isang katotohanan ang dahan-dahang lumilitaw. Ang paghihiganti ni Solana sa mga Del Fierro ay tila naging isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking laro. May mga powers ang hindi niya nakikita na matagal nang nag-aabang sa kanyang bawat pagkakamali. Iligtas mo siya o ang katotohanan? Alin ang mas mahalaga sa iyo, Solana? Ang boses ng babaeng nakabelo ay parang isang malamig na hangin galing sa kailaliman ng hukay. Bumasag sa katahimikan ng abandonadong bodega. Nakatayo si Solana sa gitna ng malawak at madilim na espasyo. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang umiindayog sa itaas. Lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa dingding. Ang amoy ng kalawang at lumang langis ay humahalo sa amoy ng ulan na nanunuot mula sa butas na bubong. Sa tapat niya, nakatali sa isang silyang bakal ay si Marco. Ang kanyang puting polo ay puno na ng mansa ng dugo at dumi, ang kanyang ulo ay nakalaylay, tila ba, wala na siyang huling lakas na ititira. Naramdaman ni Solana ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Hindi ito ang sakit ng pighati, kundi isang pisikal na babala mula sa kanyang sinapupunan. Humawak siya sa gilid ng isang lumang crate upang suportahan ang kanyang bigat. Ang bawat hininga niya ay naging isang pagsusumamo para sa lakas. "Bitiwan mo siya," ang utos ni Solana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit, ngunit punong-puno ng otoridad na hindi matitibag. "Nandito na ang susi. Ibigay mo sa akin ang katarungang ipinangako mo." Tumawa ang babae, isang tunog na tuyot at walang buhay. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang belo. Sa ilalim ng malabong liwanag, tumambad ang isang mukhang pamilyar ngunit puno ng kapaitan. Si Elena, ang kapatid ng kanyang ina na matagal nang itinuring na patay ng pamilya. "Ang katarungan, Solana, ay isang ilusyon na ginawa ng iyong ama," wika ni Elena habang nilalaro ang isang matalim na kutsil o malapit sa leeg ni Marco. Ang apex ay hindi itinayo sa pagsisikap lamang. Itinayo ito sa pagtataksil ng iyong ama sa aking kapatid. Ang iyong ina ay hindi namatay sa panganganak. Ikinulong siya ni Vicente dahil nalaman niya ang maduming sikreto ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Solana. Ang bawat salita ay tila isang palasong tumatama sa kanyang puso. "Nasaan ang nanay ko? Nasaan siya?" "Nasa isang lugar kung saan wala nang makakasakit sa kanya," sagot ni Elena. "Pero ang susi na hawak mo? Yan ang magbubukas ng pinto ng katotohanang dudurog sa pangalang Solana." Biglang dumaing si Solana. Isang matinding hilab ang gumuhit sa kanyang tiyan. Mas matindi kaysa sa nauna. Napaluhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang tiyan. Ang tubig sa kanyang sinapupunan ay dahan-dahang dumaloy sa sahig. Isughudyat na ang bata ay hindi na makapaghihintay. "Solana?" Isang mahinang bulong ang narinig niya. Napatingin si Solana kay Marco. Dahan-dahang nagmulat ang mga mata ng lalaki. Sa gitna ng pasa at dugo, nakita ni Solana ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Ang tunay na pagsisisi. "Solana, tumakas ka na. Huwag mo kaming intindihin," ang pagsusumamo ni Marco. Ang kanyang boses ay basag, puno ng pait at pagmamahal na huli na para sa kanilang dalawa. "Iligtas mo ang anak natin. Patawad. Patawad sa lahat." Sa sandaling yon, sa gitna ng panganib at sakit, naramdaman ni Solana ang isang kakaibang kapayapaan. Ang galit na matagal niyang kinimkim laban kay Marco ay tila dahan-dahang natutunaw. Hindi dahil kinalimutan niya ang lahat, kundi dahil sa harap ng kamatayan, natutunan niyang ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa kalayaan ng biktima. "Hindi kita iiwan, Marco.
ang sagot ni Solana sa gitna ng paghiingal. Mabilis na kumilos si Elena. Akmang itutusok ang kutsil, kay Marco nang biglang bumukas ang dambuhalang pinto ng bodega. Hindi ang mga pulis ang dumating, kundi ang isang matandang babaeng nakaputing gown, ang kanyang buhok ay kasing puti ng ulap, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng liwanag na tila hindi sa mundong ito. Elena, sapat na! Ang tinig ng matandang babae ay malumanay, ngunit may kapangyarihang nagpapatigil sa lahat. Nabitawan ni Elena ang kutsilyo. Ate, buhay ka? Tumingin ang matanda kay Solana. Anak ko? Solana? Hindi na nagawa pang sumagot ni Solana. Ang huling hilab ay dumating na may kasamang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan. Ang mundo ay naging puti at ang tanging narinig niya ay ang sariling tibok ng puso na sumasabay sa unang iyak ng isang sanggol na nagmula sa kailaliman ng kanyang paghihirap. Isang batang lalaki. Isang bagong simula na binuo mula sa mga guho ng nakaraan. Nang imulat ni Solana ang kanyang mga mata, nasa loob na siya ng isang malinis na silid sa ospital. Naroon si Manang Rosa, nakahawak sa kanyang kamay, at sa tabi niya, sa isang maliit na diyan, ay ang kanyang anak. Manang, nasaan sila? Tanong ni Solana. Wala na sila, Ija. Ang iyong ina, dinala niya si Elena. Sabi niya tapos na ang panahon ng pagtatago. Ang Apex ay sayo na, tunay at malinis. Paliwanag ni Manang Rosa. At si Marco? Nanahimik si Manang Rosa bago itinuro ang pintuan. Doon, sa labas ng bintana ng silid, nakatayo si Marco. Ang kanyang mga sugat ay may benda at ang kanyang muka ay puno ng pighati. Hindi siya pumasok. Alam niyang wala na siyang karapatang humakbang sa loob ng bagong buhay ni Solana. Tanging isang papel ang idinikit niya sa salamin bago siya dahan-dahang lumakad palayo. Nakasaad sa papel, pangalalan mo siyang Vicente, gaya ng iyong ama. At hayaan mo siyang lumaki sa isang mundong hindi ko kayang ibigay sa iyo. Patawad, Solana. Malaya ka na. Tiningnan ni Solana ang kanyang anak. Hinaplos niya ang maliit nitong kamay. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng higate, kundi sa pamamagitan ng muling pagsilang. Ang anino ng mga Del Fierro ay naglaho na. Iniwan ang isang rey ng hindi na kailangan ng korona para patunay ang siya ay makapangyarihan. Ngunit sa ilalim ng una ni Solana, nakatago ang isang maliit na susi na ibinigay ng kanyang ina bago ito muling maglaho. Isang susi na may nakaukit na address sa isang bansang hindi niya pa nararating. Ang amoy ng bagong pitas na sampagwita ay humahalo sa sariwang simoy ng hangin na nagmumula sa hardin ng bagong tahanan ni Solana. Wala na ang malamig at nakakalunod na pader ng mansyon ng mga Del Fierro. Ang bahay na ito ay puno ng liwanag, may malalaking bintana na tila laging nakabukas upang tanggapin ang pag-asa ng bawat umaga. Sa gitna ng sala, dahan-dahang umiindayog ang isang duyan na gawa sa ratan kung saan mahimbing na natutulog ang maliit na si Vicente. 3 buwan na ang lumipas mula noong gabing iyon sa bodega. Ang bawat sugat sa katawan ni Solana ay naghilom na. Ngunit ang mga marka sa kanyang puso ay nanatiling paalala ng kanyang katatagan. Nakatayo siya sa beranda, suot ang isang simpleng puting bestido, habang pinagmamasdan ang malawak na lupain na pag-aari na ngayon ng Apex. Madam President, tapos na po ang turnover ng huling ari-ariang ng mga Del Fierro, ang malumanay na ulat ni Leo. Wala na silang natitira kahit isang piraso ng lupa. Ang kumpanya nila ay tuluyan ng binura sa listahan ng stock exchange. Tumango si Solana nang hindi lumilingon. Ang tagumpay ay hindi na nagdudulot ng mabilis na pintig ng puso sa kanya. At nasaan sila ngayon? Si Doña Corazon ay nasa isang pampublikong nursing home sa probinsya. Ayon sa mga nurse, madalas siyang nakikipag-usap sa pader. Akala niya ay nasa loob pa rin siya ng kanyang mansyon. Sagot ni Leo. Si Marco naman, nagtatrabaho siya sa isang construction site sa malayo. Ipinapadala niya ang kalahati ng kanyang kinikita sa isang trust fund para sa bata, linggo-linggo. Hindi siya pumapataw ng anumang kondisyon, madam.
Gusto lang niya makatulon. Huminga ng malalim si Solana. Ang imahe ni Marco na pagod at puno ng dumi sa katawan ay sumagi sa kanyang isipan. Ngunit mabilis din itong naglaho nang marinig niya ang mahinang ungol ni Vicente mula sa loob. Pumasok si Solana at dahan-dahang binuhat ang kanyang anak. Amoy gatas at kalinisan ang sanggol, isang amoy na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay may katuturan. "Tignan mo, Vicente," bulong niya habang idinidikit ang kanyang pisingi sa noo ng bata. "Ang mundong ginagalawan mo ngayon ay hindi na puno ng pot. Pinalaki kita sa pag-ibig na itinanim ng iyong lolo at sa lakas na nahanap ng iyong ina sa gitna ng dilim." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng sanggol. Tila ba nauunawaan nito ang bawat salitang binibitawan ni Solana? Sa sandaling iyon, dumating si Manang Rosa, dalang isang basket ng mga sariwang prutas. "Hija, may nag-iwan nito sa gate. Walang pangalan, pero may kasamang liham." Kinuha ni Solana ang liham. Ang sulat kamay ay pamilyar, matikas, ngunit may bahid ng pagtanda. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang pagpaparusa, kundi ang kakayahang mabuhay ng malaya mula sa nakaraan. Ang susi na hawak mo ay magdadala sa iyo sa Switzerland, sa isang maliit na nayon sa itaas ng bundok. Doon, naghihintay ang huling bahagi ng kasaysayan ng Apex. Huwag kang magmadali, anak. Darating ang tamang panahon. Itinago ni Solana ang sulat sa kanyang bulsa. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng kanyang kwento, kundi ang simula ng isang mas malalim na paglalakbay. Ngunit sa ngayon, ang tanging mahalaga ay ang init ng katawan ng kanyang anak at ang katahimikang matagal niyang ipinaglaban. Ang bawat dapit hapon ay may dalang pang-ako ng pahinga. Ngunit para kay Solana, ang dapit hapong ito ay may dalang amoy ng pagtatapos at bagong simula. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana ng isang silid sa ospital, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng makinang nagbabantay sa bawat hininga ng taong nakahiga sa kama. Lumingon si Solana kay Marco. Ang dating lalaking puno ng yabang at kapangyarihan ay tila naging isang maliit at marupok na figura sa ilalim ng mga puting kumot. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay puno ng mga benda, ngunit sa kanyang mga mat ay naroon ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hindi nakikita. "Nandito ka," ang mahinang bulong ni Marco. Ang bawat salita ay tila isang pagsisikap, isang huling pag-akyat sa isang batarik na bundok. "Sinabi mo na may kailangan kang ipagtapat," ang sagot ni Solana. Lumapit siya ng bahagya, ngunit pinanatili ang distansya na nagpapaalala sa lahat ng mga taon ng pighati. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang nanginginig na kamay, at may itinurong isang maliit na envelope sa tabi ng kanyang unan. "Ang nanay mo, hindi siya ikinulong ni Don Vicente dahil sa galit. Ikinulong siya para protektahan, dahil may mga taong sa loob ng Apex noon na gustong gamitin ang inyong pamilya para sa masama. Ang tatay mo, ibinuwis niya ang lahat para manatili kang ligtas. At ako ang naging kasangkapan ng mga taong yon nang hindi ko nalalaman." Nanatiling tahimik si Solana, habang ang bawat salita ni Marco ay tila mga piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo. Ang pot na matagal niyang dala-dala ay tila isang mabigat na baluti na unti-unting nalalaglag mula sa kanyang mga balikat. "Solana," ang tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. "Hindi ko hinihiling na ibalik mo ang dati. Alam kong winasak ko ang lahat. Gusto ko lang malaman mo na bago ako mawala, ang tanging totoo sa buhay ko ay ang panahong mahal mo ako." Dahan-dahang kinuha ni Solana ang kamay ni Marco. Hindi ito ang hawak ng isang asawa, kundi ang hawak ng isang taong natutong magpatawad. "Marco, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babalik tayo sa dati. Ito ay nangangahulugang hindi na kita hahayuang saktan pa ang puso ko. Malaya ka na sa galit ko. At malaya na rin ako sa iyo." Isang huling patak ng luha ang lumabas sa mata ni Marco bago siya dahan-dahang pumikit. Bit-bit ang kapayapaang matagal niyang hinanap.